Buksan po natin ang ating mga Biblia muli sa libro ng Mateo. 1 year na tayo sa Matthew at tayo nasa Matthew 8, Mateo 8. Pinag-aaralan natin ang mga katuruan ng Panginoong Hesus, mga katuruan na nagbabago ng ating buhay, mga katotohanan na nilalampasan ang oras, ang panahon, ang mga historya. Dahil ito'y salita ng Diyos, kahit ito ay kanyang binigkas, mahigit 2,000 na ang nakararaan. Pag pinakinggan mo ngayon, ito ay tumitimo pa rin at nakakatulong pa rin. Kung hindi ito banal na salita ng Diyos, kupas na, hindi na applicable. Ngunit sa pag-aaral natin ito, kung kagaya nyo ako, nararamdaman ko na talagang siya ay banal, siya ay divine, sapagkat nakikita natin ang aplikasyon sa ating buhay. So dito sa chapter 8 ng Matthew, nakita natin na nagsimula na ang Panginoon na ipakita ang kanyang kapangyarihan. Diba? From chapter 1 to chapter 7, nakita natin kung sino siya, yung kanyang genealogy o yung linya ng hari, na tulad ng propesiya nila Isiya ay nangyari. Tapos nakita din natin yung kanyang yung gabay ng kalangitan sa kanyang buhay at yung pagkumpirma ng mga hari na kung sino ang Kristo at Mesiyas. Dito sa chapter 8, nakikita natin na para mapatunayan yung katotohanan ng kanyang mga deklarasyon patungkol sa kanyang pagka-Mesiya at saka pagka-Diyos, pinakita niya yung kanyang kapangyarihan. Ito yung mga miracles. Sa chapter 8, nagpakita na siya ng mga miracles. At yung mga mirakulo na iyon, yung pagpapagaling, pagpapalayas ng mga demonyo, sa mga napoposes, at kahit yung mga ginagawa ng Panginoon sa panahon nating ito, pinapakita iya mga bagay na yan para makumpirma ang kanyang mga sinasabi sa kanyang salita at para palakasin ang ating pananampalataya. Nakita natin dun sa verse 1 to 4, yung pagpapagaling ng may ketong, natatandaan niyo yun? Pinagaling niya. At yung verses 5 to 13, yung pagpapagaling niya dun sa alipin ng centurion, di ba? Hindi niya pinuntahan. Pinagaling na niya. Yun yung kapangyarihan niya. Pagkatapos, verses 14 to 17, nakita natin kung paano niya pinagaling yung mother-in-law ni Peter. So, puro puro miracles. At last week, yung 18 to 22 ng chapter 8, nakita naman natin na matapos niya ipakita yung sunod-sunod na mirakulo, tinanong niya yung mga nakakapanood. Sumusunod ba kayo sa akin? Dahil talagang kayo naniniwala sa akin? O may iba kayong gusto? Hindi true discipleship. Natatandaan niyo yung sermon last week na merong sinasabi mga disipulo, pero nung sinabi niya na niwalang lungga ang mga asong gubat, walang matulugan ang anak ng tao, umalis yung tawag sa kanila disipulo. Tapos yung pangalawa na sumasama sa kanya, sabi niya, magpapaalam muna ako. Hindi pala magbababay. Magpapaalam, tatanungin yung mga kasama niya sa bahay kung papayagan siya na maging disipulo ni Jesus. At pag humindi, hindi na siya susunod kay Jesus. At yan ay applicable para sa ating lahat sapagkat maraming ipapakita sa atin si Jesus, pero sa ating mga narinig at pinakita niya sa atin, susubukan din niya na, EJ, talagang tagasunod ba kita? Masusubukan ba yung pagiging mong tunay na disipulo? At yung dalawang lumapit sa kanya, natatandaan nyo, bago sila sumakay dito sa bangka, ay hindi mo na narinig muli. Matapos napakarami nilang nakita, mga mirakulo, mga kababalaghan, yung mga sinasabi ni Jesus na makatotohanan, nasubukan na hindi sila tunay na disipulo. At hindi sila sumakay dun sa bangka. So naandito tayo ngayon. Ang Panginoong Jesus, matapos siyang iwanan ng dalawang umayaw sa Kanya, dahil napakabigat ng pagiging disipulo, sumakay na sila sa bangka kasama ng mga alagad. So iyon po yung ating ngayong susunod na pag-aaralan. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo 8, 23 hanggang 27. Patingin nga ng mga Bible nyo. Patingin nga. Gusto ko dinadala sana natin yung mga Bible natin para nasusundan natin sa Biblia yung ating pinag-aaralan. Kaya anyayahan ko kayo ngayong hapon na tumayo
At basahin natin ang susunod na kabanata dito sa buhay ng ating Panginoon kung saan matututuhan natin ang kanyang pagiging Diyos at ang kanyang kapangyarihan. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Dahil sa labis na takot, si Jesus ay nilapitan at ginising ng mga alagad, "Panginoon, tulungan ninyo kami. Lulubog tayo," sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya." Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, at bumuti ang panahon. Namangha silang lahat at sinabi, "Ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa Kanya." Manalangin po muna tayo. Panginoon, muli humihingi kami ng tulong. Ito po mga binigkas nyo na mga katuruan, mahigit 2,000 na ang nakararaan, ay tunay na galing sa langit. Sapagkat ito po ay pwede pa po naming magamit sa aming mga buhay. Tulungan mo kami na maging mga tunay na disipulo. Tulungan mo kami na laging nananalig sa inyong lubos na kapangyarihan. Sa kabila ng napakarami naming mga alalahanin, mga suliranin. Alam ko marami dito ngayon, halos hindi na makapunta sa simbahan sa bigat ng dinadala sa buhay. At ngayon pong mensahe ngayong hapon na ito, malalaman namin kung paano ang unos ng buhay, ang mga bagyo na dumadating sa amin ay baliwala sa inyo kung kami lamang ay mananampalataya. Tulungan mo kaming maunawaan, yung iba'y sana'y masagip ngayong araw na ito, kung di pa nila kayo kilala, at kami naman mga nakakakilala sa inyo, sana kami lumakas sa aming pananalig sa inyo sa kabila ng mga suliranin upang mapaluwalhatian namin ang aming Panginoong lumikha ng lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makakaupo na po kayo. Ang ating pong pamagat dito sa ating pag-aaralan ay ang kapangyarihan ni Jesus. Napaka-importante sapagkat maraming Kristiyano namumuhay, pag tinanong mo, pag namatay ka, saan ka pupunta? Napakabilis ng sagot, sa langit. Pag tinanong mo, bakit? Sapagkat ako'y may Diyos na makapangyarihan, na kanyang ginapi ang kamatayan, at siya ay pangwalang hanggan. Ngunit pag nagkaroon ng maliit na problema, umiiyak, nag-aalala na parang walang Diyos. Tama po ba, mali? Tingnan mo yung katabi mo. Sige, tingnan mo. Mukha ba maalalahanin yan? Mukhang hindi, kasi tulog, ano? Hindi naman. Hindi nag-aalala, masyadong relax. Pero yan po ay totoo. Ano? Ito na naman isa sa mga sermon na habang aking pinag-aaralan, tumatalon. Ako'y sinusunggaban, ikaw yan. Pero napakaganda po sapagkat, alam nyo, ang Bible, sabi nga parang, parang tabak na doble ang talim, pero napakaganda nung kanyang panama sa atin sapagkat tayo ay pinalalago. At ito, nakita nyo sa ating binasa, merong unos, may bagyo. Matapos makita ng mga disipulo doon sa unang bahagi ng chapter 8 na siya ay nagpapakita ng kapangyarihan sa mga mirakulo, pagpapagaling, pagpapalayas ng demonyo, pagpapakain ng libo-libo mula sa wala, nakita natin dito na ang Panginoong Jesus ay meron ding kapangyarihan sa nature o doon sa kalawakan o doon sa mga bagay na Diyos lamang ang may hawak. So yung pagpapakita niya ng mga miracle ay yung tinatawag na it's the foretaste of kingdom power. Pinapakita sa atin ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan at kung paano niya gagawin itong mundo na to. Ang kinabukasan ng mga katulad nating mananampalataya ay ang kinabukasan na walang sakit, walang problema, walang suliranin. Alam niyo ba yon? Pagbabalik ng Panginoong Jesus, pag tayo ay kanya nang pinaghaharian, wala nang kasalanan. Isipin mo yon? Pag bumalik si Jesus, hindi ka na pwedeng magkasala. Wala nang sin. Ngayon, lumalaban tayo, di ba? Di ba, sabi nga ni Andrew E., gusto kong bumayin, ngunit hindi ko magawa. Ewan ko kung Christian yun. Pero sa Christian, may sin pa rin, at ito yung nilalabanan mo, meron pa rin sakit.
May problema. Pero nung bumaba si Jesus dito, pinakita niya ang preview kung papaano ang magiging kinabukasan natin. Pinapakita niya ang kanyang kapangyarihan, hindi lamang para ipakita ang kinabukasan, pero pakita kung sino siya. Kanyang babalik ta rin yung sumpa. Nung unang panahon, nung panahon pa ng hardin na wala pang kasalanan, sa tingin nyo bumabagyo sa Garden of Eden? Meron kayang signal number 3 doon? Wala. Walang sakit, walang bagyo, walang unos, walang problema. At nung bumalik si Jesus dito, anong pumunta si Jesus dito? Pinapakita niya. Ito ang aking kayang gawin. Ito ang ginagawa ng Diyos. Kaya kong ibalik na parang sa hardin na original, na kung saan ang mundo ay perpekto. At kaya ko rin, hawak ko rin ang kapangyarihan na magpatawad ng mga kasalanan. So he was demonstrating, ipinapakita niya ang kinabukasan ng mga Kristiyano at ang kanyang kapangyarihan. Ang sabi sa Hebreo 1, si Jesus ang nag-iingat ng lahat ng bagay. Sa English, He upholds all things. Pag binasa mo yung Hebreo 1, sinasabi diyan, Jesus holds everything. Ang kanyang kapangyarihan ang nagpuposisyon ng mga planeta, yung lakas ng araw, siya ang naghahawak niyan, yung susunod na tibok ng iyong puso, si Lord ang nagkokontrol niyan. Jesus has that power. Siya ang nagkokontrol ng mga bagay, siya rin ang nagkokontrol ng mga bagyo, siya rin ang nagkokontrol ng mga nangyayari sa iyong buhay. At yan ay napaka-importante na ating malaman, sapagkat kung hindi natin kilala na ang ating Diyos ay makapangyarihan, tayo nga ay mamumroblema. Kaya itong mensahe ngayong hapon, sana ay magsilbing pampalakas ng loob. Hindi lamang dahil yung sermon ay malakas, kung hindi dahil ang katotohanan ng Biblia ay nagtuturo sa isang Diyos na lubos na makapangyarihan sa lahat. At ang pagpapakita ng mga mirakulo ay may layunin na tayo palakasin noon hanggang ngayon. Pag pinag-aaralan mo to, tandaan mo, yung Diyos na nagpakita dito sa mundo noon ay siya pa rin Diyos na naandyan sa loob ng iyong puso. Gusto ng Panginoon na makita natin at maisip natin ang kanyang kapangyarihan. Sabi sa Roma 1:20, mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa, kaya wala na silang maidadahilan pa. Nagpapakita ang Panginoong Hesus dito sa ating teksto na siya nga ay Diyos para yung mga nakakita kung sino siya at ang kanyang ginagawang mirakulo, walang dahilan para maging maliit ang pananampalataya. Tayo mga Kristiyano ngayon, ang dami nang ipinakita sa atin ni Lord, pero pag nagkaroon ng problema, anong pinapakita natin? Maliit pa rin na pananampalataya. Bakit ganun? Bakit ganun? Hindi ba natin alam na pag ang Kristiyano nagkaroon ng problema, imbis na mangliit, ay nagpapakita ng malakas na pananampalataya, ito ay nagbibigay puri sa Panginoon. Pero ganyan tayo, hindi ba? Pag may problema na, nanliliit na yung ating pananampalataya. Ngunit ang Panginoon ay mabait. Pinapakita niya sa atin kung sino siya para tayo ay lumakas. At ito ang Jesus na ating pinag-uusapan. Sabi sa Hebreo 1:2-3, ngunit nitong mga huling araw, ang Ama ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay. He upholds all things sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pinag-aralan ko nga po yung teksto na yun. Alam mo ibig sabihin nun? Yun nga, yung mga planeta, yung araw, yung buong sanlibutan, si Jesus ang may hawak. Siya ang nagkokontrola. Kaya habang naandun siya sa bangka, natutulog siya. Habang tulog si Jesus, sa gitna ng unos, controlled niya ang buwan, ang araw, at ang buong sanlibutan. Sabi dito sa Hebreo. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan,
siya'y umupo sa kanan na makapangyarihan Diyos doon sa langit. So maliwanag dito sa ating pinag-aaralan na si Jesus ay bumaba upang ipakita kung sino siya at ang kanyang lubos na kapangyarihan. Ano nga ba ang kapangyarihan ni Jesus? Ayon doon sa Hebreo at ayon dito sa Mateo. Iniisip niyo ba kung anong klaseng lakas o enerhiya ang kailangan upang patakbuhin ang buong universe? Bigyan ko ng example. Ang isang bulldozer, para tumakbo sa maghapon lamang at iurong ang kaunting lupa, kailangan ng 100 gallons of diesel fuel. Yun yung enerhiya. Kasi ito yung sinasabi dito sa Hebreo na hawak ni Jesus ang buong sanlibutan. It takes energy to control the universe. At ang isang bulldozer, kailangan ng 100 galon ng diesel fuel. Pero ang hindi lamang yan ang kinokontrol ni Jesus. Lahat ng bagyo, lahat ng unos, lahat ng sanlibutan, hawak niya. At gaano ba kalawak ang sanlibutan? Alam niyo ba kung gaano kalawak ang universe? Napakalawak. Kung titingnan mo yung sa ordinaryong telescope, ang lawak ng universe na kumakain ng napakalaking enerhiya, kung titingin ka sa telescope, ang makikita mo ay isang napakalawak na sanlibutan na over 4 billion light years. Okay? Ang layo ng 4 billion light years, ipapaliwanag ko sa inyo, ay 25 sextillion miles. Ibig sabihin, yung lawak ng natatanaw mo pa lamang na nilikha ng Diyos ay 25 sextillion miles. Yun lang yung kaya ng telescope. Gaano ba karami yung 25 sextillion miles? 25 na sinundan ng 67 zeros. Ganong kalawak ang nilikha ng Diyos. Ngayon, ano ba ibig sabihin ng 4 billion light years? Para ipaliwanag sa inyo, yung sinasabi sa Hebrews na buong sanlibutan na created universe, imagine niyo in terms of the speed of light. Yung 4 billion light years, ito ibig sabihin yan. Speed of light is equivalent to 186,000 miles per second. Yung bilis ng ilaw. Yung bilis ng, alam niyo ba, ang ilaw ay bumabiyahe yan, di ba? Pag binuksan mo yung flashlight mo, naandun siya agad, di ba? Ang bilis nun ay 186,000 miles per second. Sa isang segundo, ganun kalayo. Okay, yung 186,000 miles per second, sa isang segundo, 10 ikot sa mundo, sa Earth. That's how fast. Okay? So kung ganun kabilis ang biyahe mo sa sanlibutan, at the speed of light, mula sa mundo hanggang sa buwan, aabutin ka ng 1.2 seconds. Isang segundo, ganun kabilis. Pinapaliwanag ko lang kung gaano kalawak yung nilikha ni Jesus. Mula sa mundo hanggang sa araw, yung sun, at the speed of light, 186,000 miles per second, aabutin ka ng 8.3 minutes. Ang bilis mo ay bilis ng ilaw. Mula dito hanggang sa araw, aabutin ka ng 8 minuto at 3 segundo. Ganon kabilis, speed of light. At the speed of light, mula sa mundo hanggang sa pinakamalapit na galaxy, yung galaxy na Canis Major Dwarf Galaxy, yun yung pinakamalapit na galaxy, sa bilis ng speed of light, aabutin ka ng 25,000 light years. Magbabiyahe ka ng 25,000 years. Ano ba ibig sabihin ng light years? Anong pagkakaiba ng light year sa regular year? Sino may alam? Pareho lang po yun. Kaya yung light year with less calorie. Kasi light year. Huwag na kayo magpatawa. Seryoso itong pinag-uusapan natin. So pag sinabi mong 25,000 light years, ganong kabilis, abutin ka ng 25,000 years at the speed of light para maabot mo yung pinakamalapit na galaxy. Yan ang nilikha ni Jesus according to Hebrews. Mula sa mundo, sa earth, hanggang sa pinakamalapit na bituin, 100,000 light years. 100,000 taon ka magbabiyahe sa bilis ng ilaw bago mo maabot yung pinakamalapit na bituin. Mula sa Earth hanggang sa Andromeda Galaxy na nakikita sa telescope, babiyahe ka ng 2.5 million years. Nakikita niyo ba kung gaano kalawak ang nilikha ng Panginoon? At sinasabi sa Bible, it is Jesus Christ who created. At hindi lang nag-create, siya yung
na ng galaw ng mga planeta. Pinapakita ko lang sa inyo kasi ang pinag-uusapan natin, ang Diyos na sinabi sa bagyo, tumigil yung bagyo. Kung pag-aaralan mo ang Bible, wala yon. Napakaliit na bagay kung titingnan mo kung sino si Jesus sa Biblia. So, pinakita ko sa inyo yung lawak, At sabi ng mga scientists, mula sa mundo hanggang sa observable universe is 100 billion years. Magta-travel ka ng 100 billion years bago ka pumunta, doon pa lang sa kanto ng pinakamalapit na universe. At yung lawak na yan, lahat ng nakalaman dyan sa nilalang ng Panginoon, kailangan ng tinatawag na energy, kapangyarihan o power. Ang ating mundo ay umiikot sa araw, di ba? Pero, ang ating galaxy ay umiikot na meron din siyang orbit. Okay? Yung lakas ng pag-ikot na yan at ang mundo umiikot din. Ang ating Earth o ang mundo ay tumatakbo sa space ng 1,000 miles per minute. Alam mo ba yun? Ang buong mundo tumatakbo yung 1,000 miles per minute. Nasaan yung mga rocket? Hindi mo makikita na merong mga booster rockets, pero lahat siyang gumagalaw. And according to Hebrews, Jesus upholds all things by the word of His power. Pinapakita ko sa inyo na ang Diyos, na naandyan sa puso nyo, sa puso natin, ay ang lumikha ng lahat ng ito. Kaya ang ating teksto ngayon, si Jesus pinatigil ang bagyo. Napakaliit na bagay para sa Kanya. Alam nyo ba, ang lakas o ang energy ng isang storm ay the equivalent of 10,000 nuclear bombs. Yung isang bagyo sa isang araw, ang enerhiya na dala nito ay katumbas ng 10,000 nuclear bombs one day. At yung unang pinasabog na atomic bomb doon sa Hiroshima ay mas mahina pa kesa sa isang thunderstorm o yung kumikidlat-kidlat. At sabi sa Genesis 1:1, patungkol dyan sa lahat ng sinabi ko sa inyo, in the beginning, God created the heavens and the earth. Noong simula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So lahat ng sinabi ko sa inyo, yung lawak ng sanlibutan, yung enerhiya ng mga bagay nasa sanlibutan na yan, ay ginawa ng Diyos, nilikha ng Diyos sa pamamagitan lamang ng Kanyang salita. Sabi sa Genesis 1:1. At sabi sa John 1:1, sa pasimula, naroon na ang salita kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Alam niyo kung sino yun? That's Jesus Christ. So nung nilikha lahat ng sanlibutan, Jesus Christ was already there. Nilalagay ko lang sa tamang perspektibo itong ating mensahe. Kaya bumaba si Jesus dito para ipakita niya yung kanyang kapangyarihan. Para maisip natin, sino ba tong Diyos na tinatawag natin? At hindi lamang yung kontrol niya sa pangmalakihan. Tulad nung sinabi ko, yung susunod na tibok ng puso mo, Jesus controls that. Yung problema mo na iniisip ngayon, Jesus controls that. Yung pan-tuition fee ng anak mo, Jesus controls that. Yung mga bagay na hindi ka makatulog sa pag-aalala, yan ay hawak din ni Jesus. Ngunit maraming Kristiyano, pag nagkaroon ng kaunting problema, nawawala na ang pananampalataya. At sinasabi dito sa Mateo, kaya ako ginagawa ang mga mirakulo. Kaya ako nagpapakita ng galaw ng Diyos sa iyong buhay ay para wala ka ng dahilan upang humina ang pananampalataya. Sabi sa Mateo 9:6, bago pagalingin ni Jesus ang isang paralitiko, upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Upang ating malaman,
Bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Why do we study the Word of God book by book, chapter by chapter, verse by verse? Upang ating malaman na ang Diyos ay lubhang makapangyarihan at nakaalam ng pinakamalalim mong naiisip. Ewan ko kung anong ginagawa sa inyo nitong ating mga naririnig, itong nakaraang 2012. Buong 2012, wala tayong pinag-aralan kundi Matthew. Ewan ko kung anong ginagawa sa inyo, pero ako, hinahalukay ako nitong salita ng Diyos. Doon pa lang sa Mateo 5 yung beatitude, sapul na ako Binabago niya ako. At ito ang layunin ng mga mirakulong ito at ito ang layunin ng salita ng Diyos. Upang malaman natin na siya ay may kapangyarihan sa sanlibutan at higit sa lahat, meron siyang kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan. Sabi sa unang Korinto 1:23 hanggang 24, ngunit ang ipinangangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Itong pinag-aaralan natin sa mga hindi na kumikilala kay Jesus ay kahangalan. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo man o maging Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Jesus Christ, the power of God and the wisdom of God. Kaya itong Matthew chapter 8 ay napakatinding chapter sapagkat naghahayag ang Panginoon kung sino siya. At ikaw, na naandito ngayon sa kapanahonang ito, you must know who Jesus Christ is. Kaya mahihina ang mga Kristiyano ngayon sa panahong ito because they don't know who Jesus Christ is. At kaya hindi kilala ng mga tao kung sino si Jesus sapagkat kung ano-ano ang pinag-aaralan maliban sa Biblia. The supreme proof of Jesus' divinity and messiahship was His absolute authority and power over everything on earth. Ang pinakapruweba at patunay na si Jesus nga ay Diyos at siya nga ang tagapagligtas ay ang kanyang ganap na kapangyarihan sa lahat ng bagay dito sa mundo at sa sanlibutan. At ito ang nangyayari sa Matthew 8. Pinapakita niya sa kanyang pagpapagaling, sa kanyang pagpapalayas ng demonyo, at sa kanyang mga himalang ginagawa. Alam niyo ba na sa dami ng pinagaling ni Jesus noong kapanahonang ito, sinasabi ng mga teologiko at sa mga historian na nawala ang kahit anong sakit. Lahat ng sakit doon sa Palestine nawala. Sa panahong walang ospital, walang gamot, at walang siyensya. Isang napakatinding patunay. At dito sa Mateo 8:23 hanggang 27, ipinapakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan. He was demonstrating His unlimited power over the natural world. Hindi na lamang sa katawan ng tao, hindi na lamang sa mga demonyo. Dito sa ating teksto, pinapakita ni Jesus na kontrolado niya pati ang sanlibutan, pati ang bagyo, pati ang unos, pati ang mga bagay sa mundong ito. Mapapansin nyo na ang kanyang mga disipulo ay binigyan niya ng hiram na kapangyarihan na magpagaling at magpalayas ng demonyo. But it is only Jesus Christ, si Jesus lamang ang pinakita ng Biblia na may kapangyarihan sa nature o sa sanlibutan. Na magsabi sa bagyo, tigil! Sa tingin mo, kung kaya niyang patigilin ang bagyo, hindi niya kayang galawin ang mga suliranin mo? Ano sa tingin mo? Pero hindi natin alam eh. Hindi natin alam. Sabi nga sa Lumang Tipan, my people perish for lack of knowledge. Namamatay ang aking mga tao, ang aking mga anak kasi hindi nila ako kilala. This is the Jesus Christ that chapter 8 is talking about. Tapos na po ang introduction sa sermon. Magsisimula na tayo. Okay, mag-alala, matatapos tayo on time. So meron akong mga obserbasyon dito sa ating teksto. Una, ang mga disipulo daw. Gusto niyo ba yung pamagat na yan? Number 1 point, ang mga disipulo daw. Kasi hindi lahat ng tinatawag na disipulo ay tunay na disipulo. Di ba may mga dalawa na nga na lumayas bago sila sumakay dito sa bangka? Tatandaan nyo? Last week? Tatandaan nyo? Hindi nyo natatandaan? Alam ko natatandaan nyo. Nahihiya lang kayo. Tanungin mo ang katabi. Ano yung sermon ni Pastor E.J. last week? Tanungin mo. Pag hindi ka nasagot, sabihin mo, hindi, biro lang. Sabihin mo yung pangalan sa akin. Pero last week, natatandaan nyo, merong dalawa na
nung sinusukat talaga ni Jesus yung kanilang pagiging disipulo, they walked away. Sana hindi tayo ganun. Kasi yung salitang disciples o alagad, ang Greek niyan, mathetes. Hindi ibig sabihin, kasi pag sinabi mo disipulo, parang, di ba, pwede mong lagyan ng ng santo, parang si Ruiz. Sorry. pwede mong gawing santo. Pero ang disipulo, simple lang po yan. Hindi yun yung parang disciple of Christ na napakataas. Ang tawag talaga dyan, pupil, estudyante lang. At itong mga sumasama kay Jesus, hindi lahat to. Disipulong nagpatuloy maging disipulo. Tulad na nga nung 2 o 3 na umalis. Hindi mo na narinig muli. So makikita natin dito sa ating pinag-aaralan na yung tinatawag na sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Yung mga alagad na yun, halo-halo yun. May 4 na klaseng alagad. Yung una, ay yung tinatawag na, ito yung pinakamarami, yung curious lang. Parang gusto lang nila yung simbahan o gusto lang nila si Kristo. Nagpapagaling, tingnan nga natin. Ang tawag sa Pilipino, ang Greek nun, mathetes. Sa Pilipino, anong tawag nun sa Greek? Usi. Yun ang Greek word sa Pilipino, mga usi. Mga usisero. At nung nakita na yung palang pagsunod kay Jesus, hindi mga benepisyo lamang, hindi na sila usi. Mga batsi na sila. Alam niyo yung batsi? Sumisibat na. Ayan po yun. Yung disciple, mathetes, is just a pupil. Maraming tao na sumusunod kay Jesus, pero hindi pala sa mathetes, hindi rin usi. Mga batsi. Talong mo yung katabi mo, ano ka, usi o batsi? Ha? Yun nyo naman, ha? Talagang mga scholar na tayo sa mga original na lengguwahe. Di ba binasa ko sa inyo last week, may mga disipulo, sabi, sa John 6:66, yan, 6:66, John 6:66. Mula noon, ito, yung mga disipulo niya daw, na narinig ngayon yung halaga ng pagsunod talaga kay Jesus, hindi na lang pala puro benepisyo, hindi lang pala prosperity gospel, kung hindi talagang isusuko mo yung buhay at kasalanan mo. Mula noon, marami sa kanyang mga alagad, there it is, disciples. Many of his disciples walk with him no more. Tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Ang buhay Kristiyano ay puno ng biyaya, puno ng pangako, puno ng kapangyarihan, at puno rin ng pagsubok. Unos, bagyo. Ang tunay na mga disipulo, hindi pinapahina ng unos. Ang unos sa tunay na disipulo ay nagsisilbing pampalakas. Yan ang tunay na basihan ng tunay na mga disipulo. Kaya pag nagka-problema ka, tingnan mo, baka may ginagawa kang kasalanan. Kung wala, tanggapin mo ito ng may kagalakan. Thank you, Lord. Sapagkat all who will live godly lives will suffer persecution. At maraming disipulo na pagdating ng unos, sila ay aalis. May pangalawang klase ng disipulo o mathetes. Yung tinatawag na intellectually convinced. Gusto nila yung naririnig nila. Siguro yung pastor nila ay magaling mag-preach. Magandang itsura, kamukha ni John the Lloyd, not John the Baptist. Gusto nila yung simbahan. Gusto nila maging member. Gusto nila yung katuruan. Pero they are only intellectually convinced, hindi talaga sila disipulo. Ito ay katulad ni Nicodemus nung una. Nung parang intellectual pa lang, pero hindi pa talaga sila tagasunod. Meron namang pangatlong kategorya dito sa mga kasama niya, dito sa bangka, ang sabi ng mga theologians, ay mga secret disciples. Hindi pinaalam sa iba. Katulad ni Joseph of Arimathea, pero tunay na rin sila. Pero gitna pa lang. Ikaw, secret Christian ka ba? Galing ka dito. Saan ka galing? Imbis na sabihin, nagsimba ako. Nanood akong sine. Kasi kinakahiya pa. So may mga ganun siyang kasama. Pero yung pang-4 na kategorya ay yung mga tunay at mga bukas na mga disipulo. Binilang na nila ang halaga ng pagiging disipulo at sila ay handa ng sumunod sa kahit saan. At itong mga disipulo dito, sinasabi na sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga disciples,
includes all four kinds. At may dadating na unos para makita kung sino ang mga tunay at ang mga tunay ay makita. So yun yung una nating obserbasyon, ang mga disipulo daw. Pangalawa, ang unos, ang bagyo. Meron daw dadating na napakalakas na bagyo, narinig nyo ba? Padating daw. So tandaan nyo itong sermon na to, ha? Pag bumabagyo na. So yung kanilang bangka na sinasakyan, nakapunta na po ako dyan sa Sea of Galilee. Yung bangka na kanilang sinasakyan ay isang maliit na bangka lamang. In fact, nakapunta na po ako dyan at nakita ko yung sinasabi nilang klase ng bangka. Pakita mo nga. Ayan. Ito yung nakadisplay dun sa museum doon sa Sea of Galilee kung saan nangyari itong ating pinag-uusapan. At itong gantong klase ng bangka ang sinasabi nila pinaka-common doon. Ano? At ito'y maliit lamang. Itong Sea of Galilee ay isang dagat-dagatan na nakapwesto ng mababa sa sea level. Mababa siya, 600 feet below sea level. At siya ay nasa bukana ng isang malaking bundok na tinatawag na Mount Hermon na ang taas ay 9,200 feet. So, yung Sea of Galilee mababa at may mga bundok na mataas. At siya ay nakapwesto doon sa bukana ng Jordan wherein the north wind comes in. So, may malakas na hangin dumadaan doon sa gitna ng bundok at saka mga valley na pag pumasok doon, bumangga doon yung hangin, bababa doon sa 600 feet below sea level na Sea of Galilee. Kaya pag biglang bumugso ang hangin mula sa Jordan, mula sa north, bigla na lang umuunos, nagkakaroon ng bigla ang pagbagyo dahil sa kanyang posisyon at sa baba ng kanyang lokasyon. Nakukuha niyo po ba? Kaya yung sinasabing biglang unos, hanggang ngayon, nangyayari pa yan. Ano? Pag pumunta ka ron, tulad nung ginawa namin, papakita sa inyo yung mga picture, maaaring pag alis mo sa Pampang, kalmado, pero pagdating mo sa gitna, 10 minutes later, bigla na lang bumabagyo. So, iyan po yung nangyayari. So, papakita ko sa inyo ng picture ng Sea of Galilee kung saan nangyari ito. Next. Nahukay nila ang isang bangka nung naandun kami na sinasabi nila kaparehong-kapareho ng mga bangka na sinasakyan noong panahon ni Jesus. Ito, this is an actual boat over 2,000 years. Ang sabi nila, itong bangkan to existed when Jesus Christ was there. Ano? So, nakita namin yan. Next. Ito yung bangka na kanilang binabalutan ng foam para i-preserve. So, this is the exact size. So, imagine mo, napakaliit na bangka ang sinasakyan na punong-puno ng kanyang mga disipulo daw. Next. At ito ang Sea of Galilee na napakakalmado. Next. Ayan, napakakalmado. No? Pero papakita ko sa inyo yung Mount Hermon. Next. Ito pala yung mga disipulo daw. Ayan. Ayun si Miss Jaja at ang aking mga anak. Makikita natin kung mga tunay na believers. Ayan. Yan po, sumakay kami. Nung sumakay kami, maliwanag pa. Pagdating namin sa gitna, biglang dumidilim na. Ayan, next. Ayan, so nakikita mo yung Mount Hermon, yung pagganon, at saka may mga valley. Doon sa gitna na yon, pag biglang bumugso ang hangin mula sa north, biglang bumabagyo. Ayan, so yan po yung ating pinag-uusapan. Ayan, dinala ko kayo doon, yung contribution nyo sa aking tour ay pwede nyo ibigay mamaya. Talagang sulit na sulit yung biyahe natin, sweetheart. Next year sa Greece. Ayan. So sabi sa verse 24, habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Pagod na pagod si Jesus dahil sa kanyang pagtuturo at pagpapagaling. Gumagabi na nito. Biglang bumugso ang isang malakas na unos. So ngayon alam nyo na kung bakit biglang nagkaroon ng bagyo at ng unos. At halos matabunan ng mga alon ang bangka. So yung hangin, woof, gumanon from the Hermon Valley down to the Sea of Galilee, 600 feet below sea level. At dito sa English, sinasabi, suddenly a great tempest. Suddenly, isang unos. Yung unos, yung tempest sa Greek, sa original na lingwahe, ang tawag seismos. A great seismos. Isang seismos ang biglang dumating. Alam niyo yung salitang seismos? Doon nakuha yung seismic o seismograph. So ang sinasabi dito, hindi lamang unos, pati yung ilalim ng Sea of Galilee, ginalaw ni Jesus. Nagkaroon ng earthquake, pero hindi natin alam yun.
There was a great seismos. So talagang ginulo ni Jesus yung kapaligiran. May tanong ako sa'yo. Di ba narinig mo yung sinabi kong lawak ng sanlibutan? Narinig mo kanina? Narinig mo yung enerhiya na kailangan para yan ay pagalawin? Sa tingin mo, controlled ni Lord itong unos na to? Anong tingin mo? Sa tingin mo, controlled niya? Kahit natutulog siya? Yes. Dito mo makikita yung katauhan at kadyusan ni Jesus na nagsama. Pagod na pagod siya, pero kontrolado niya ang universe at controlled niya ang lindol. May tanong pa ako isa sa'yo. Sa tingin mo si Jesus na bigla na bumagyo? May isa pa ako mas matinding tanong sa'yo. Yung bagyo sa buhay mo, sa tingin mo nagulat, ay, nakabagyo sa buhay mo, EJ. Hindi ko nakita yun ah. Sa tingin mo, alam ni Jesus yung problemang dadating sa akin? Yes or no? Ba't ako nag-aalala? Kasi ignorante ako. Pero pag pinag-aaralan ko to, sabi ko nga kanina kay Doc Rico, alam mo Doc, itong sermon na to, I need to hear this. Every quarter, papaalalahanan ko. Sapagkat Jesus Christ, the creator of the universe, controls everything. Ito ay part ng kanyang divine plan. Hindi para takutin ang mga disipulo, hindi para tayo ay kanyang guluhin, ngunit para tayo ay makita natin yung hina o lakas ng ating pananampalataya. At ginagawa pa rin niya ni Jesus ngayon. Alam mo ba yun? Pag ang Kristiyano nagproklama ng lubos na kapangyarihan ni Jesus, pag ang lahat ay maayos, walang bagyo, kalmado ang buhay, ito'y napakagandang papuri. Pero pag ang Kristiyano nagdeklara ng pananampalataya at papuri, sa gitna ng unos, yan ang aksyon ng Kristiyano na nagbibigay ng pinakamalaking papuri sa kanyang Diyos at patotoo sa mga nakapalibot sa kanya. Nandiyan ka pa ba? Hello? Pero hindi eh. Para mga disipulo, sa dami ng nakitang miracles, sa chapter 8 pa lang, sa dami ng katalinuhang nakita kay Jesus, pagdating ng unos, anong nangyari? Sila ay natakot. So yan yung susunod na obserbasyon, the panic o ang takot. Ang title ko sa English, the panic. Ano ba yung panic? May nakita akong t-shirt eh. Sabi, don't English me, I'm panic. Sinuot ko na dito yun eh. Don't English me, I'm panic. Yung takot, natatakot sila. Dahil sa labis na takot, sabi sa verse 25, si Jesus ay nilapitan at ginising ng mga alagad. Panginoon, tulungan ninyo kami. Lulubog tayo. Sila'y pagod din, katulad ni Jesus. Pero masyado silang takot para makatulog. Ilan sa inyo hindi makatulog ngayong mga araw na ito? Nakakalimutan nyo na lumikha ng lahat ay hawak ang problema mo. Pero hindi na to cute. Minsan akala natin yung ating pagiging takot ay pagpapakumbaba. Ngunit dito makikita mo, minsan ang takot ay pagdedeklara ng walang kumpiyansa sa ating Panginoon. Isa na itong kasalanan. Matindi, no? Matindi. Dito po ako medyo tumalon yung verse, tinamaan. Aray ko, sabi ko, tinamaan ako. Hindi na siya cute, hindi na siya katawa-tawa. Pero, sila ay nalagay sa isang sitwasyon kung saan gusto silang ilagay ng Panginoon. Bakit lumikha ng bagyo si Jesus? Bakit lumilikha ng bagyo si Jesus sa buhay mo? Tanong, para ba makita niya ang lakas o hina ng iyong pananampalataya? Anong sagot mo? Yes or no? Wrong! Hindi lumilikha si Jesus ng bagyo at problema sa ating buhay para makita niya ang lakas o hina ng ating pananampalataya. Why? Si Jesus ay omniscient. Alam na niya. Lumilikha siya ng bagyo sa ating buhay, hindi para makita niya, kundi para makita natin. Ma-realize natin ang hinapan ng pananampalataya ko so that we will know. Kaya ang mga problema natin, hindi nakabibigla kay Jesus. Nakabibigla sa iyo. Ngunit ito ay isang pagtuturo. At pag nakita na natin na mahina ating panampalataya, ang galayo ni Jesus ay itaboy tayo sa sitwasyon na desperasyon. Lord, ang hina pala ng pananampalataya ko. Asher na ako.
preacher na ako, Bible teacher na ako. Pero pagdating ng unos, mahina. At yun ang posisyon na gusto ni Jesus sa atin para tayo ay lalong tumawag sa Kanya. Andiyan ka pa ba? Sinabi siguro ng mga disipulos, hindi ba nagpagaling siya ng mga may ketong? Hindi ba nagbigay siya ng paningin sa mga bulag? Hindi ba nagpalaya siya ng mga demonyo? Siguro meron din siya kapangyarihan para tulungan tayo sa ating problema ngayon at sa ating takot. Ngunit hindi tayo ganyan. Karamihan sa atin, bago tumawag kay Jesus, bago tayo umiyak sa Kanya, gagawin muna natin lahat ng ating makakaya bilang tao. At pag tayo ay desperado, doon pa lang tayo luluhod. Ngunit ang mga problema, ang mga unos, ay disenyo ng Panginoon para lagi tayo nakaluhod at masanay tayo na umasa sa Kanya. Yan po ang disenyo ng bagyo, hindi lamang para makita kung sino si Jesus, kundi para makita kung sino rin tayo. Laging natutuwa ang Panginoon pag tayo'y bumabaling sa Kanya na may pagtaghoy at may pag-iyak. Ang Panginoon ay hindi parang malupit na magulang na dahil mahina ang anak ay bigla na lamang papaluin at pagmamalupitan. Sa ating kahinaan, ang Panginoon sinasabi, EJ, sige lang, pag mahina ang pananampalataya mo, pag bumaling ka sa akin, aking kitang sasagutin. Gusto niya na tayo malagay sa ganyang sitwasyon ng pananalangin at pag-asa sa Kanya. At makikita natin sa Bible, sa Old Testament, na maraming katulad natin na mahina ang pananampalataya. Sabi sa Salmo 10:1, O Yahweh, bakit masyado kang malayo? Sa panahon ng gulo, bakit ka nagtatago? Minsan ba ganyan yung prayer mo? Minsan nagpe-pray, Lord, nasaan ka na ba? Hirap naman ito. God understands. At pag ganyan na ang panalangin mo, anong ginagawa mo? Lumalapit ka na kay Lord. Lord, ba't ang layo mo? Lapit ka dito. Kaya ang problema, nagpapalapit sa atin kay Lord, ang mga unos sa buhay. Pag wala kang problema, lumalayo ka kay Lord, di ba? Nakakalimutan mo siya. Pero pag nagpadala siya ng unos at problema, makikita mo, automatic, lumalapit ka sa Kanya. Sabi sa Salmo 44, makikita natin ang ganyang hinaing. Dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay. Ito, mga nasa ministry to, pero may mga problema sila. Turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. Gumising ka sana, Yahweh, sa paghimlay ay gumising. Bumangon ka, kailan may huwag po kaming itatakwil. Kami huwag pagkublihan, pagtaguan ay huwag din. Ang pangamba namin hirap, huwag mo pong lilimutan. Problems, storms in life, difficulties, drive us to God. Ito ay nagtutulak sa atin na umiyak kay Lord. So yan yung nagawa ng kanilang takot. Pang-apat, ang pagsaway, the rebuke. Anong tugon sa kanila nung nagising na si Jesus? Sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Why are you fearful? Now, tatandaan mo yung word na yan, ha? Sasabihin ko sa inyo yung malalim na kahulugan niyan sa Grego. Yung word na, why are you fearful? Bakit kayo natatakot? Sa Greek, dailos. Why are you dailos? Ibang klaseng fear yan. Yan yung fear na takot ng duwag. It's cowardly fear. Kaya nire-rebuke sila. EJ, sa dami ng narinig mo, pagdating ng problema, lahat ng praise the Lord mo, naisasantabi. Para kang hindi Kristiyano. Parang hindi mo kilala si Kristo. Yan yung rebuke. Why are you fearful? Hindi ba kakagaling lang natin, nakita niyo yung kapangyarihan ko? Yan yung konteksto. So yung Greek word na yon ay dailos. Why are you fearful? Why are you cowardly? Alam mo kung bakit sila takot? Alam mo kung bakit tayo minsan takot? Sapagkat wala tayong pananampalataya. Ang sinasabi ni Jesus dito, kaya sila sinasaway, bakit kayo natatakot? Hindi nyo ba nakita ang aking kapangyarihan? Ayan. Hindi ba pinakita ko sa inyo yung mga miracle? Hindi ba ginawa na kitang Christian? Hindi ba ang dami kong galaw sa'yo, George, Peter, Ronnie? Ang dami ko ng galaw sa buhay nyo. Bakit pagdating nitong maliit na unos, ba't ka natatakot? Yan yung mapagmahal na rebuke sa kanila. Hindi mo rin ba nakita ang aking pagiging mapagmahal?
Do you not believe in my power and my compassion? Yan ang tanong sa atin ni Jesus pag nagdududa na tayo. May mga katulad kong kalalakihan, pag nagka-problema, alam mo ang temptation sa kanila, bumalik sa dati mag-inom. Wala tong Christianity. Bakit ka natatakot? Hindi mo ba nakita ang aking pagpapagaling? Ang aking kapangyarihan? At hindi mo rin ba nakita ang aking awa? Alam mo kung bakit ganun? Sasabihin ko sa inyo. May mga tao na naniniwala, tatlong kategorya, naniniwala na merong kapangyarihan si Jesus na sulbahin ang kanilang problema, pero iniisip nila, walang pakialam. They believe in God, they believe in Christ, they believe that He has the power but He doesn't care. Walang pakialam. Wala. Masyado ako maliit. Merong ganon. Maaaring hindi mo sinasabi yan. Pero ganyan ang aksyon ng iyong buhay. So, He has the power but He doesn't care. Meron naman, He cares. Meron siyang pagmamahal, awa sa iyong problema, pero wala siyang kapangyarihan na ibayan yung iyong sitwasyon. Hello? Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang guilty? Minsan ganyan tayo eh. He cares but He doesn't have the power. Meron naman na iniisip sa gitna ng mga problema at unos, God doesn't care and God doesn't have the power. Wala siyang pagmamahal, wala siyang pakailam, at wala siyang kapangyarihan. Ang gusto ng Diyos sa ating kanyang mga anak na nag-aaral ng kanyang salita, na ginagalawan ng banal na Espiritu Santo sa pang-araw-araw, pag nagkaroon ng problema, hindi sasabihin mo, malakas ako. Inaamin mo, nanghihina ka, but you repeat to God yung kanyang attributes. Sinasabi mo, Lord, ikaw naggumawa ng lahat. Wala sa ito. Hindi ganyan ang pakiramdam ko. Pero yan ang totoo. Kaya ang mga Kristiyano, we are people of the Word. Pag emosyon ang pinairal mo, matatakot ka talaga. Kaya tayo, pag nagkaroon ng sitwasyon, you go for a memory verse. Ang Diyos na lumikha ng lahat ay ang may kontrola sa aking kawalan ng pera. Ang Diyos na lumikha ng lahat at naghahawak sa kanyang kapangyarihan ng mga planeta, ang siya ring may hawak sa aking asawa, sa aking anak, sa aking kapitbahay na pasaway. Sa aking boss na dapat ng Lord take him home. Hello? This has to be practical in your life kasi kailangan kong dalhin tayo doon sa bangka kasi ang bangka natin nandito na sa year 2012 and there are always storms. At ang laban mo lang is prayer and the Word of God. Andiyan ka ba? Dapat ang ating panalangin ay katulad ng panalangin nung sumulat ng awit o salmo. Ang Diyos, ang ating lakas at kanlungan. Maaari ito binibigkas mo sa gitna ng pagluha. Hindi na nagbabago yung asawa mo, hindi na nagbabago yung anak mo, hindi ka na makaagwanta sa kaperahan. Pero Lord, dinideklara ko, ang Diyos ang aking lakas at kanlungan. At handang saklolo kung may kaguluhan. You pray that to God in the middle of your problems, you're honoring God. Nararamdaman mo ba? Hindi. But truth and emotion are two different things. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman. Kahit sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggagalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig, magimbal. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling. You trust and honor God. May isang elder tayo dito sa CCF na nakita ko yan. Hindi ko sinabi to sa English service kanina. Si Pastor Dennis. You know Pastor Dennis? He has cancer. In-email niya marami sa atin. Pero nandun ako sa elders meeting nung in-announce niya na meron siyang life-threatening cancer. Tinitingnan ko siya si Elder Dennis. Hindi na yanig eh. Tinitingnan ko siya. Hindi ko, nakikita ko lang, it's God, ang Diyos, ang kaya magbigay sa inyo ng lakas at katatagan. Pero nung tinitingnan ko si Dennis, hindi siya natatakot. Prostate cancer. Imagine, prostate cancer. In fact, ang nakita ko sa mga sumunod na linggo, ito si Pastor Dennis, lalong bumira sa ministry. Sabi ko, hindi ko sinabi sa kanya, pero in my mind, sabi ko, that's how a Christian gets sick. Ganyan magkasakit. Ganyan magka-cancer ang Kristiyano. Imbis na manghina, imbis na mangwestiyon, bakit may bagyo? Bakit may sakit ako?
sinasabi, I will serve God more. Baka maigsi na lang ako eh. Hello? That's the action that honors God. At yan ang inaasahang reaksyon ng Panginoon dito sa ating mensahe. Panlima, 6 lang po to at matatapos na tayo. So nakita natin ang rebuke o ang pagsaway sa mga tao na nung nagkaroon na ng unos ay nanghina na at nakalimutan na ang mga ipinakita sa kanila ng Diyos na makapangyarihang kasama nila. At panlima, sa 6 nating punto, ang kapangyarihan nga ni Jesus. Then he arose. At nung nagising na si Jesus, Panginoon, Panginoon, mamamatay kami, lulubog kami. Ilang beses mo na sinabi sa Lord yan, Lord, lulubog tayo dito. Kailangan tulungan mo ako. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Instantly, tumigil ang unos. Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was great calm. Sabi dun sa version ng libro ng Marcos o sa Mark, ang sabi ni Jesus, hush! Be still! Shh! Sinaway niya ang hangin at ang bagyo. Shh! Nung bata ako, pag magulo ako, sasabihin sa akin ng tatay ko, shh! 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 Tigil ako. Talagang instantly. Ganun ho yung nangyari dito. Hush! Tigil! Ni-rebuke niya yung wind. May tanong ako sa'yo. Sa tingin mo, kayang sawayin ni Jesus ang problema mo? Shh! Tigil, problema ni EJ. You think he can do that? Pero bakit niya ito pinatatagal? May layunin siya. May layunin siya. God controls everything. At ito ang gustong reaksyon ng Panginoon sa atin na kanyang mga anak. Suddenly and instantly, the storm ceased. Millions of units of horsepower. Di ba sabi ko sa inyo, ano ang lakas ng isang bagyo? 10,000 nuclear bombs. Pinatigil ni Jesus. Bakit pinapakita ni Jesus sa atin to? Bakit niya ibinigay sa kanyang salita para sa kapanahunan natin ngayon? Sapagkat gusto niya, kilalanin mo siya, na yung Diyos noon, siya pa rin Diyos ng buhay mo ngayon, na nasa puso mo na. But you have to study the Word of God. Kaya nga sinasabi, faith comes by hearing. Alam mo, itong sinasabi ko sa inyo, wala ho sa galing ng pastor to. Pag Word of God ang sinesermon, kahit nakakaantok yung pastor, pag kumabit sa isip mo yan, God will take that truth. Kukunin niya yung katotohanan na yan, at sa gitna ng problema mo next week, next month, next year, gagamitin yan, palalakasin ka. Yan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. At yan si Jesus na nasa iyong buhay. What is your storm today? Pwede mo bang ipakita at ideklara sa gitna ng paghihirap, pagdududa, at pag-aalala? Sa gitna ng pagtulo ng iyong luha, magbabasa ka at babasahin mo, God is my strength. Lord, parang hindi, pero ipinepray ko yung deklarasyon ng Salmo na kaya mo ang bagyo, kaya mong patigilin. That is how you deal with your problems. That is how a Christian faces a storm. Ganyan harapin ng Kristiyano ang problema sa panalangin at paggamit ng salita ng Diyos. Kasi kung kakayanin mo sa sarili mong pag-iisip, maghahanap ka ng opinion ng mga tao, madidisgrasya ka, Kristiyano. And that's what we do. Yan ang ginagawa natin. Bago pumunta sa panalangin, bago pumunta sa salita ng Diyos, kung saan-saan pumupunta. Kaya, don't panic me, I'm English. Yan ang nangyayari. At huli sa lahat, na ating obserbasyon, ang pagkaunawa, the realization. And the men marveled, saying, who can this be, that even the winds and the sea obey Him? Namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng tao ito? Sagot? Walang uri ng tao, sapagkat siya ay hindi tao. Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa Kanya. Marveled, namangha, taumadzo, sila ay na-amaze. Yung version ni Marco, dito sa nangyaring ito ay mas maganda. Sapagkat meron siyang mas matinding description. Bumangon si Jesus, sabi sa Mark 4, sa pareho dito sa the same incident,
at iniutos sa hangin, tigil! At sinabi sa alon, tumahimik ka! The God who controls the sun, the universe. Yung Diyos na lumikha mula sa wala, kaya niya bang patigilin? Yes. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Why are you fearful? Remember that? Why are you dailos? Why are you fearful? Yung duwag na pagkatakot. Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Yan ang din ang tanong sa atin. Pag may problema ka, bakit hindi ka pumupunta sa Biblia? Bakit hindi ka pumupunta sa panalangin? Bakit ka pumupunta sa pag-aalala? Hanggang ngayon ba'y wala ka pang pananampalataya? Magagamit mo to this week, di ba? At ito na naman yung word na takot o fear. Natakot sila ng labis. Pero yung word na takot dyan, at doon sa verse 40 ay iba sa Griego. Yung takot, bakit kayo natakot, duwag na takot, iba yung pagkatakot nila nung makita nila na kontrolado na Jesus ang bagyo. Yung word na natakot o fearful sa verse 41 is not dailos, but phobos, where we get the word phobia. They were terrified. Mas takot sila sa nakita nilang ginawa ni Jesus kaysa sa takot nila sa bagyong pinatahimik ni Jesus. Nakuha nyo ba? Yung takot na dailos ay cowardly and sinful fear, but verse 41 talks about fear that is exceedingly terrifying, phobos. Mas nakakatakot ang Diyos na nasa iyong bangka kaysa sa bagyong nasa labas ng bangka. They were more terrified that they realized that God is inside their boat and less fearful of the storm outside the boat. Nung nakita nila nung tigil, tahimik, tumigil, nangatog sila. At yan mga kapatid, ang reaksyon mo dapat sa galaw ng Panginoon sa iyong buhay. We must be fearful of God, pero hindi nangangatog na takot. It's called reverential fear. Bakit ba karamihan sa atin dito sumusunod sa Diyos? Dahil papaluin niya tayo? Alam mo kung ba't ako sumusunod kay Lord? Sa minamahal kong Panginoon? Hindi dahil takot, baka ako paluin. Hindi. Mas takot ako mapalayo sa Kanya. That's the kind of fear. Na ang mga problema at ang kapangyarihan sa buhay mo ay dapat magawa sa iyo. Natatakot kang mapalayo sa Panginoon sapagkat alam mo ang Kanyang kapangyarihan at ayaw mong malayo sa pag-iingat niya. Ang reaksyon natin sa pakikinig ng salita ng Diyos, ang reaksyon natin sa mga katotohanang inihahayag sa salita ng Diyos ay katulad din dapat ng mga nang nangyari sa mga disipulo sa gitna ng unos sa kanilang bangka. Parang si Job, matapos niyang pagdaanan ng napakaraming problema na kontrolado ng Panginoon, ito ang kanyang reaksyon. Ito yung reaksyon ni Job. Nung nakita niya kung sino talaga ang Panginoong makapangyarihan. Sabi niya, nooy nakilala ko kayo dahil sa sinabi ng iba, subalit ngayon, nakita ko kayo ng sarili kong mga mata. Kaya ako yung ngayon ay nagsisisi. Ikinahihiya lahat ng sinabi. Sa alabok at abo ako'y nakaupo. I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eyes sees you. Therefore, I abhor myself and repent in dust and ashes. Ang revelasyon ng Panginoon sa atin ay dapat nagtataboy sa atin ng paghingi ng tawad dahil sa kapangyarihan ng Diyos at paglapit sa Kanya. Ganon din ang nangyari kay Pedro nung makita niya na kontrolado ng Panginoon ang huling isda. Natatanda mo nun si Pedro, walang mahuling isda, tapos inutusan ng Panginoon, mga isda! Sampa! Nung nakita ni Pedro yung kapangyarihan ni Jesus, ito yung kanyang sinabi. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees saying, depart from me for I am a sinful man. Nang makita iyon ni Simon, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, layuan po ninyo ako, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan. Ang unos ay may layunin. Ang mga problema ay may layunin. Ang mga mirakulo ni Jesus ay may layunin para makita natin ang Kanyang kapangyarihan at para sa panahon ng ating pangangailangan, sa Kanya tayo tatakbo at magpapakita ng ating pananampalataya. Huli na lang po ito. Sa pagwawakas, isa pang ehemplo. Si Pedro, katulad natin,
Gustong maniwala, ngunit madalas mahina ang pananiwala. May pinapagawa sa atin si Lord at tas abante tayo. Hindi ba minsan? That's okay. You keep praying. Alam niyo kung walang nagawa itong sermong ito sa inyo, isa lamang sana. Malaman natin na mahina talaga ating pananampalataya at tayo ay itulak sa ating mga tuhod. Pag nagdududa ka na, wag mo nang isipan mo, Lord, I believe, help my unbelief. Naniniwala ako, tulungan mo ang hina ng aking pananampalataya. Yan ang mga panalangin gusto ni Jesus. Hindi naglalakas-lakasan, kung hindi umaamin ng kahinaan at umiiyak ng tulong sa pamamagitan ng panalangin at paghahanap ng solusyon sa kanyang salita. Si Pedro, lumakas na ang pananampalataya at sa isa pang bagyo. Noong panahon ngayon, sabi ni Jesus, sa gitna ng bagyo, Pedro, labas ka dyan sa bangka, maglakad ka sa tubig. Minsan, ganyan yung hinihingi sa atin ni Jesus. May mga pinapagawa sa atin imposible. Lord, pananampalataya, nakikita mo ba ang tindi ng aking problema? Maniwala ka sa akin. Naglakad ba si Pedro sa tubig? Nagawa niya ba? Nagawa niya, pero nagdalawang isip. Ito yung nangyari. Nang mapansin niya na malakas ang hangin. Yan ang nangyayari sa atin. Naniniwala kami sa iyo, Lord, pero pag malakas na ang hangin, bumibitaw na tayo. Okay lang yan. You pray more. Siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ko. That's what Jesus wants. Lord, sagipin mo ko. Hindi ko na alam gagawin ko. Sigaw niya, agad siyang inabot ni Jesus. And that again is Jesus Christ. Yan yung kanyang awa. Kaya kanyang sagipin at gusto kanyang sagipin. At tanong niya kay Pedro at tanong niya sa atin, bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Sinabi niya kay Pedro. Pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At anong reaksyon niya? Sinamba niya siya ng mga nasa bangka. Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Sana ito pong katuruan ito ay magsilbing ehemplo sa atin kung papaano natin dapat harapin ang mga pagsubok ng isang Kristiyano. Kaya nga sabi sa Santiago, count it all joy when you fall into various trials. Sapagkat sa gitna ng unos, dito tayo palalakasin ng Panginoon at dito natin pabababain ang ating loob para tayo maging iyakin sa Kanya. God wants Christians to pray. Prayers of desperation. At yan lalakas ang ating paniniwala. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa ehemplo na inyo ibinigay sa amin. Salamat sa tiagan nyo sa inyong mga disipulo. Alam namin yan din tiagan na yan ang inyong ipinapamala sa amin. Kinikilala namin ang iyong lubos na kapangyarihan. Kinikilala namin ang aming kahinaan. At naniniwala kami sa iyong sinabi na kami iyong gaganapin, aakayin, palalakasin. Salamat Panginoon sa iyong kapangyarihan at pagmamahal sa amin. Kami po'y nananalig na kayo ang Diyos na sasagip sa amin. Bigyan mo kami ng lakas at sapat na pananampalataya upang magkaroon ng paniniwala na napapaluwalhatian ang inyong pangalan na amin dinadala bilang Kristiyano. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.